sasabihin niya ni DSR na hindi wala daw pilitan. Eh anong walang pilitan? Ikaw, sinasabi mo yan, pero iba yung sinasabi sa ginagawa ng mga KNP tsaka ng mga worker. Tama. Napakasinungaling ni DSR. Kaya sa lahat po ng politiko, sa mga senador, kongresista sa bansang Pilipinas, nananawagan po kami na mga exiter ng MCGI na sana po bigyan niyo po ng pansin sa Senado at Kongreso. Ito pong amin pong karaingan na sana po ay aksyonan niyo po yung ginagawa po sa amin ni Mr. Public Service Daniel Rason na pangka-character assassinate. Yun po, mga kagalang-galang na mga government officials and public servants ng ating bansa. Ang tanong ko lang naman to DSR, bakit mga pulis? Yun. Bakit mga pulis? Correct. Actually, merong isang opisyal sa kapulisan, sa hanay ng mga kapulisan, opisyal ito. Sabi niya, nagtataka nga po ako Sabing ganyan dun sa nag-feed sa akin. Nagtataka nga po ako, bakit sa kapulisan po siya nagbibigay ng tulong? Ang laki-laki ng ng budget ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kapulisan. Bakit hindi siya tumulong sa DSWD? Bakit hindi siya tumulong sa Department of Education? Bakit hindi siya tumulong sa urban poor? Bakit sa kapulisan? Dahil meron siyang vested interest. Ano ang interest niya para hindi mabuksan, umalingaw-ngaw uli yung kaso ni Bes na naging enemy of the state. Kakagaling lang sa Singapore ni DSR, tapos nasa Australia siya ngayon. Ang balita ko, nag-iimbestiga daw sila doon sa Singapore at saka sa Australia kung sino yung nag-feed kay Badong ng mga information regarding sa demanda. Wala na, hindi na nila alam kung sinong kakampi nila at kalaban nila. Kagaya dito, sa dami ng closet, may dadalawin sila. Akala nila, makukonvince nila o tawag dito, papabor sa kanila sa pagdalaw nila. Ang nangyayari, parang may nangyari dito isang beses, napagalitan sila dahil ang sabi nung ginalaw nila, nag-message kayo, 1, 2 tao kayong pupunta rito. Tapos pagdating nyo rito, isang katerba kayo. Ang may papayo ko sa mga dadalawin, maghanda ng kahit audio recording lang. Ganun yung kwento sa akin ng isang closet na may dinalaw nga sila dito. Sabi nga gano'n na nangyari. At nagulat sila, ang dami nyo, di ba? Oo, dire-diretso kayo sa bahay. Winarningan sila. Sabi nila, next time na gagawin nyo yan, without our permission, irereklamo ko kayo ng invasion of privacy. Kasi yes. Weekends na nila yan di ba? Weekends na nila yan Actually, pati yung pag-intrude sa cellphone, yun, invasion of privacy yun. Bawal yun. Kahit nga anak mo, hindi mo pwedeng kalkalin basta-basta yung cellphone ng anak mo. Dito ganito, weekends family day na lang nila kukunin pa, di ba? Tapos ito pa, ang daming nagrereklamo. Sasabihin niya ni DSR na wala daw pilitan. Anong walang pilitan? Ikaw, sinasabi mo yan, pero iba yung sinasabi sa ginagawa ng mga KNP tsaka ng mga worker. Tama. Napakasinungaling ni DSR. Kaya sa lahat po ng politiko, sa mga senador, kongresista sa bansang Pilipinas, nananawagan po kami na mga exiter ng MCGI na sana po bigyan niyo po ng pansin sa Senado at Kongreso. Ito pong amin pong karaingan na sana po ay aksyonan niyo po yung ginagawa po sa amin ni Mr. Public Service Daniel Rason na pangka-character assassinate. Yun po, mga kagalang-galang na mga government officials and public servants ng ating bansa. Tsaka Brad, yung mga MCGI defender nila, yung mga kung sino yung mga miyembro, yun yung nagtatanggol. Yun yung maingay sa social media na parang nilagyan mo ng isang maliit na bato yung lata at napakaingay. Sabi ko dati, yung ganyang laban, pag si Bes yan, siya yung sumasagot. Siya yung sumasagot. Bakit ngayon, kayo ang iingay yung mga miyembro? Nasaan na kayo? Nasaan na yung puno nyo na dapat sasagot niyan, di ba? Oo, yung mga sisiw ngayon yung nagtatanggol sa tandang, sa hinaing. Tama.
Tama. Oo. Ganyan. Kahit saan yan, iisa nangyayari sa atin sa buong mundo talaga. Correct. Yun, it only shows and it only proves na talagang hindi niya kaya, hindi kayang depensahan, ipagtanggol ni Daniel Ron ang kapatiran. Bakit? Kasi naku, pagka pinagtanggol niya yan, naku, maraming mauungkat. Mauungkat ang dahilan bakit pumunta ang kagalang-galang na dating presidenting Gloria Macapagal Arroyo. Baka kamag-anakan ko pa nga si Gloria Macapagal Arroyo kasi yung father ni Gloria Macapagal, yung mother ni Gloria, mother ng father ni Gloria Macapagal, Pangan. So baka namin ako. Para nagsisimula nang mabuksan yung issue na yan Oo. Ano ba ang dahil? Bakit nagpunta doon sa Brazil dati nung buhay si Bes? Ano ba dahil? Naging state enemy si Bes. Bakit? Kasi ang natatandaan ko lang diyan nung time na yan na pumunta si GMA dyan sa Brazil. I don't know if hindi ko ma-remember kung yung bago siya pumunta, may nagsasalitang mga Muslim. Mm-hmm. Kahit naggalitin ng INC ang Muslim, may nagsasalitang mga Muslim na kakampi ka namin, ganito, ganyan. Ang tanong ko lang naman to DSR, bakit mga pulis? Mm-hmm. Yun. Bakit mga pulis? Correct. Actually, merong isang opisyal sa kapulisan, sa hanay ng mga kapulisan, opisyal ito. Sabi niya, nagtataka nga po ako Sabing ganyan dun sa nag-feed sa akin. Nagtataka nga po ako, bakit sa kapulisan po siya nagbibigay ng tulong? Ang laki-laki ng budget ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kapulisan. Bakit hindi siya tumulong sa DSWD? Bakit hindi siya tumulong sa Department of Education? Bakit hindi siya tumulong sa urban poor? Bakit sa kapulisan? Dahil meron siyang vested interest. Ano ang interest niya para hindi mabuksan, umalingaw uli yung kaso ni Bes na naging enemy of the state? Teka. Wash out natin si Tembong. Ano ba? Si Tembong Tupo. Sige. Sa akin na lang Tembong Balentong para hindi naman sumbong kay paring Tembong. Anyway, balik muna ako sa trabaho. Ayun. Out muna ako. Shoutout sa inyo. Shoutout mo yung mga fans mo dyan at saka mga new closeted sa lugar mo. Shout out sa Reyes family, Sis Criselda, ayan, lagi nandiyan. At saka shout out mo din yung mga bagong closeted sa Pilipinas. Shout out sa inyong lahat. Si pare ko kung nandito man, si T. Point del Rosario. Hindi ko nakikita yung mga viewers, Teka, tingnan natin kung sino yung mga viewers dito. Si Brother J. Bon Colon. Exeter na ako. Sino pa ba? Si Kira. Si Popot, baka makalimutan mo magtampo sa iyo. Hindi ko makakalimutan niya, sina-shoutout ko palagi yan maski nga sa wala sa live, sina-shoutout ko si Popot Manimbo. Yan, miss ko na yung tawanan natin. At si Nikki. Si Mama Mary. Si Sis Myra Rason. Shoutout sa inyong lahat. At si Chi Chai. At Emil Domingo. Si Coach. Diba? Okay. Kung meron ako nakalimutan, shout out po sa inyong lahat. Ayun. Bye-bye po. Ayun. Mabilisan lang palang dahil nasa workshop, nasa workplace siya. Si Brother Gilby Arandela, ang commander ng Canada. Mga Exeter sa Niyayari nila ako dito kasi nga sa akin lahat binintang yung mga nag-exit.